Magandang araw Pilipinas. Bayan kong liyag, kumusta po kayong lahat? Eto, may panibago na naman tayong reaction video tungkol sa inilabas ng Supreme Court sa pagdakip, tungkol sa pagdakip sa ating former president Tatay Digong Rodrigo Roa Duterte. At nakakalungkot kasi bagaman bagaman nagkaroon ng patunay na mali ang ginawang hakbang ng gobyernong ito, gobyerno ni Bangag Admin, tila baga wala na tayong magagawa, wala pa rin tayong magagawa para mapauwi ang ating mahal na Tatay Digong. Itong reaction video na ito sa video ni Banat Bay ay magbibigay din ako ng komento sa kanyang saloobin. At gusto ko rin mailabas ang aking saloobin ukol dito sa paksang ito. So, wag na natin patagalin mga kababayan, umpisahan na po natin. Masakit sa tenga ko yan. Parang hindi ako makahulagpos sa bagay na yan eh. Talaga naman, no? Ganun talaga. Nason? So, paano ngayon ito tatanggapin, ano? Ng mga abogado dito sa ating bansa at ng mga korte. Itong bagay, sabihin siguro nila, hindi, wala naman, niliwanag lang naman eh. Reglamento na inilabas yan at sa susunod, hindi na natin mauulit ang nangyari sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dalawa lang ang magiging yung isa na nagsasabing noon pa ay mali ang Ayan di ba? Narinig nyo, yun na lang. Ganun na lang. Kumbaga parang yun, tatanggapin na lang natin na ganun. Pero wala eh. Talagang wala tayong magawa dahil sila yung nasa kapangyarihan. Gustuin man natin na agawin yung yung desisyon na ginawa nila, wala, hindi natin magawa. Padala sa Pangulong Duterte sa ICC. Isa yan, Sabi nila, yan ang katibayan. Yun naman nagsasabing, hindi, tama lang yun. Sasabihin nila, yan ang... Kita nyo na mga kababayan. Ayun po, malinaw na desisyon ng Supreme Court. Actually, hindi pala desisyon, guidelines na nilabas. Tama rin yung punto nila na hindi na magkokomento ang mga Supreme Court sa issue ni Pangulong Duterte kasi lalabas, wala rin naman mangyayari. Kasi correct. Hindi naman wala na sa jurisdiction ng Pilipinas. Feeling ko, ganun ang ginawa nitong tarantadong gobyerno. Wala na sa jurisdiction ng Pilipinas kasi nandun na siya sa ICC. Pero nung nandito pa si Tatay Digong, the fact na wala na dapat jurisdiction ang ICC dito sa atin, pero ayun, ganun pa rin ang ginawa. Isinuko natin ang ating kapwa Pilipino sa mga banyaga. Walang yan. Nakakalungkot pag binabalikan yung istorya pero wala, hindi natin maiwasan kasi talagang lagi siyang laman ng balita Ting maaalala ko siya kasi nung araw na kinuha siya, namamasada rin ako noon Pumunta ako doon sa sa NAIA, Terminal 3. Kasali ako doon sa mga nagsisisigaw na yun. Pero akala ko nga noon, araw na yun, people power na talaga pero wala, nalusaw lang. Sige, tuloy. Na ito, wala na kaming pakialam whether it is true or not true. The point here, madala na doon at wala na sa ilalim ng Pilipinas. So magdesisyon man ng Supreme Court na mali yan, illegal yan, wala na kayo magagawa kasi nandun na sa ibang bansa. Diba? Wala silang pakialam. Ganyan ang gobyerno natin. Gobyernong bangag talaga. Bastos na, diktador na. Pero someday pagbabayaran niya mga animal kayo. Yan ang totoo. Someday pagbabayaran niya yan
Akala ninyo ganyan-ganyan lang yan. Lahat ng gagawin mong kasalanan sa mundo na ito, pagbabayaran mo, animal ka. Maaring magkasakit ka, maaring matyugi ka agad-agad, maaring bumulagta ka dahil sa kung ano ginawa mo, di ba? Pero pagbabayaran mo yan in the future. Kung hindi man dito sa mundo na ito, sa impyerno. Kaya nga sana, alam mo, may punto rin naman na sana ilabas pa rin. Alam nyo, yung dito sa part na to, hindi ko talaga maintindihan kung bakit, hindi ko alam, may konsensya pa ba to? Itong na to, taong to, na sinasabi ni Banat Bay. Kasi talagang, tahasang pananrider, tahasang paglabag na sa batas yung mga pinagagagawa nila. Tapos parang tapos ting makikita mo siya sa television, parang na lang, parang wala lang sa kanya, 'di ba? Hindi ko alam kung tao pa ba to o hindi ko alam kung meron pa bang konsensya to, may kaluluwa pa ba yung hayop na to kasi hindi ko alam paano kasi parang wala akong nakitang taong kasi sama na itong taong to. Sobra talaga, nakaka-frustrate ang nararamdaman ko ngayon, frustration, hatred, dami, halo-halong emosyon, lungkot, sobra. Pero alam nyo, mga kababayan, hindi ako nawawalan ng pag-asa kasi alam ko ang Diyos nakamasid lang yan, nakamasid sa lahat ng tao na sa ilalim ng araw. Nakikinig siya, nanonood siya sa lahat ng mga ginagawa natin lahat. Hindi natutulog ang Diyos. Maaring yan si Bongbong, inaantay na lang yung sukdulan o baka inaantay pang magbago, hindi natin alam kasi Diyos ang ang nakakaalam. Pero naniniwala ako dadating ang panahon na isang araw ang kabutihan pa rin ang mananaig. Dadating ang panahon, magigising na lang tayo isang araw na tapos na to, itong kaguluhang to, itong hindi magandang nangyayari, madilim na kabanata ng Pilipinas. Dadating ang panahon, makikita rin natin ang liwanag. Ika nga, there is always light at the end of a tunnel. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa, mga kababayan. Patuloy lang tayo manalangin sa Panginoon na yung bigyan pa tayo ng lakas ng loob, ng tiyaga at pagtitiis sa lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon para malampasan natin lahat ito. Huwag tayong mawawala ng pag-asa, huwag tayong lugmok dahil sa mga nangyayari. Basta lagi lang tayo manalangin, may pag-asa pa yan, meron pa yan. Huwag kayong mawala ng loob. Laging nakikinig ang Diyos sa atin lahat, lalo na kung mabuting tao ka, manalangin ka na, lagi kang nananalangin sa Diyos na sa ikabubuti ng kapwa mo at ng buong bayan. Nakikinig ang Diyos, huwag kayong mag-alala.
Bagaman malungkot tayong lahat na kasi ako parang inuunti-unti ko nang tanggapin sa sarili ko na hindi ko na ulit makikita si Tatay Digong na makakauwi pa. Pinipilit ko na lang siyang tanggapin kasi dahil sa mga nangyayari, it looks like more than impossible for him to be home. Kasi nakikita natin lahat naman ng paraan ginagawa ng mga legal team ni VP Sara, pero palaging nadi-deny yung interim release kasi parang feeling ko parang na lang siya, ginawa na lang siya para talagang mamatay na lang si Tatay Digong doon, na hindi naman nililitis, 'di ba? Dapat noong September meron hearing, pero wala namang naganap na hearing. 'Di ba? Anong ginagawa? Anong nangyayari doon? Bakit nagtatagal? Bakit hindi umuusad? Kagaya nung, di ko alam kung kagaya rin ba nung vlog ko nung nakaraan, upload ko na reaction ko kay Boss Dada, baka nakalagay na rin siya sa, kung totoo man yun, na baka nakalagay na rin siya sa parking para makalimutan na lang. Hindi natin alam. Pero syempre hoping pa rin tayo na sana makauwi si Tatay Digong bago man lang siya lagutan ng hininga. Kaya ayun, basta mga kababayan, magpatuloy lang tayo manalangin. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Nandyan pa naman yung mga anak niya Hindi tayo pababayaan nun, mga yan. Syempre lalo na ng Panginoon. Mahal ng Diyos ang Pilipinas, maniwala kayo sa akin. Mahal ng Diyos ang mga Pilipino. Hanggang dyan mga kababayan, maraming salamat. Mahalin po natin ang Pilipinas kahit nahihirapan na tayo lahat. Peace out. Okay, mag-subscribe kayo mga animal, puro kayo nood